Huwag si Mami. Ako. Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap. Na kung saan nga ipinakita is ito ngang si Zoe. And yes guys, ito ngang si Zoe is talagang nag-aalala na, nag-worry na to kasi isip niya na baka makulong din siya. Once na makulong nga itong mama niya, yes guys, ito ngang si Zoe is hindi pa rin umamin na may kinalaman siya kaya nakalusot pa ito. Pero ito nga ay nag-aalala kasi nga once na makulong ang kanyang nanay Moira is siguradong matadami siya kaya nga iisip ito ng paraan kung ano yung gagawin niya para hindi makulong ang nanay niya mismo kasi talagang madadawit siya dun eh. Sinabihan na nga siya mismo ni RJ na sana nga lang ay wala ka talagang kinalaman dito sa pagkakidnap ng lolo mo sapagkat kung meron ay siguradong itatakwil kita. Yes guys, kaya nga takot na takot itong si Zoe, no? Kahit sabihin natin hindi siya idinawit o binuking agad ni Dax, pero yun nga, nag-aalala siya kaya gumagawa siya ng lahat ng paraan na isip niya para matulungan ng kanyang mama Moira. At dito nga guys, pinakita din na itong si Moira at si Zoe mismo is nag-usap. Yes guys, nalaman na nga mismo ni Moira na pinaghahanap siya ng lahat, lalo na itong pulis at lalo na itong si RJ at si Giselle. Yes guys, gigil tong mga to sa kanya, no? At gusto nga siyang ipakulong at sinabihan nga siya na kailangan niya ng tumakas at magtago. At ito nga rin actually si Moira is nag-iisip ano yung gagawin niya para makaalis siya at naisip nga niya yung pera gamitin niya para nga makaalis siya o makalayo-layo siya, kung pwede siya makapunta sa probinsya or kung pwede pa nga sa ibang bansa ayun nga yung gusto niya mangyari para hindi siya mahabol kasi once na makulong itong si Moira is siguradong wala na siyang kawala kasi nga unbail ito o sabihin na natin sa Tagalog is hindi pwedeng piyansahan kasi matinding kasalanan ito, matinding kaso ito ngang pagkikidnap. Yes guys, actually tumulong na nga rin siya sa beshi niya, yung beshi niya tinutulungan din siya at sabi pa nga na magtago ka na Moira, ako na ang bahala sa mga gamit mo, kahit sa pera mo ako na bahala dyan, basta ang mahalaga is makaalis ka na kagad, lalo na binuking ka na ni Dax sa mga pulis, so kailangan mo nang magtago at sigurado pag nakita ka ay siguradong makukulong ka at wala ka ng takas doon. At ngayon nga guys, no, talagang inisip pa rin talaga, actually swerte pa rin si Moira, no? Marami pa rin tumutulong sa kanya sa kabila ng lahat ng kasamaan na kanyang ginawa, which is ang natutulangan lang naman talaga is yung magkakasabwat din. Ito nga, kasama dito si Nerissa, si Zoe, kahit itong si Carlos. Si Carlos nga din is gusto niyang tulungan na makaalis o makatakas tong si Moira. Bakit? Kasi kasabot nga rin siya, madadamay siya. Once na mahuli to si Moira, lahat sila ay siguradong idadamay nito. And then yes guys, ito nga ipinakita na itong police, no, na kung saan nagre-report dito kay Giselle at kay RJ is sinasabi na kailangan na nilang mahuli si Moira at yun din yung iniisip actually ni Giselle. Actually meron pang ang iniisip si Giselle na kung saan iniisip nga niya na baka na kay Moira pa yung pera. Yes guys, yung 30 million na nawawala doon sa 100 million na pinansa nila, na kung saan nga ito nga si Moira is nasa kanya talaga yun. Yun yung ginagamit niya para mabuhay siya, baba niya sa hotel, pagkain niya, etc. At yun nga yung iniisip ni Giselle na sana makuha na o mahuli na itong si Moira para makuha yung mga pera na yun kasi sayang din yan, malaki din yun guys, 30 million, pero boss na yun kasi nga gagamitin niya ni Moira at nagamit niya na iba. At sabi din ng polis, okay ma'am, makipagtulungan po kami sa inyo para mahanap agad yung pugante. Yes guys, talagang pugante o criminal na itong si Moira kasi meron ng mga witness na kung saan si Dax nga yung witness at meron pang isang malaking ebidensya na nakuha dun sa cellphone ni Balahadja na sabi ng mga polis hindi yun nakaregister, unknown number, pero nung tinype ito ni RJ is lumabas yung number ni Moira. Yes guys,
Sabi nga ni Giselle, sabi ko na nga ba siya talaga. Ito talaga si Moira ang may kagagawan. Yes guys, malaking ebidensya ito, lalo na sa korte kung tatanungin. At yun nga guys, talagang gigil tong si Giselle. Talagang, ewan ko lang kung anong gagawin ito ni Giselle. Pag nakita ito si Moira, baka mapatay pa niya ito At tong si RJ din, actually nagtitimpi lang ito pero gustong na rin nila talagang mahuli. At sinabi mismo nila noon na talagang ipapakulong nila kung sino man. At mabubulok sa kulungan actually yung taong may gawa sa tatay nila, kay Don Pepe, na kung saan nga maswerte itong nakalaya pa o nabuhay pa. Yun nga lang, comatose siya ngayon kasi talagang mahirap yung pinagdaanan niya matanda na, tas nahulog pa sa bangin dahil ngayon kay Zoe. Guys, si Zoe nga may kagagawan doon, kaya nga gumagawa siya ng paraan para hindi makulong mama niya at madamay siya. At isa sa ginawa nga niya at yung pinaka last resort nga niya mapupuntahan niya is itong tatay niya. Yes guys, hindi si tatay RJ kundi itong totoo niyang tatay na si Doc Carlos. And yes guys, tumawag siya dito at nakita sila. At pag nakita nila na actually medyo nagulat nga itong si Carlos kasi umiiyak yung anak niya. At nagsumbong nga ito si Zoe. Sabi nga ni Zoe na alam na po ng lahat na si Moira o si mom is siya yung dumukot kay Sir Pepe. Siya ang mastermind. Kaya po humihingi ako ng tulong sa inyo. Kasi once na makulong itong si Moira, is siguradong madadamay ako at makukulong ako. At actually ay naman talagang tulungan sana ni Doc Carlos itong anak niya kasi nga about kay Moira, pero dahil nung nalaman niyang madadama yung anak niya is nagsuggest siya mismo yung nagsabi na sige, tutulungan ko itong si Moira. Yes guys, tutulungan nga niya itong makaalis, hindi lang makapunta sa malayong lugar sa probinsya kundi dito nga sa ibang bansa. Yes guys, sabi niya tutulungan niya ito na makapunta sa Japan ASAP. Bakit? Kasi pag nasa Japan na yun, siyempre mahirap nang hanapin yun at di pa naman nabababa yung warrant of arrest sa kanya, kagaya ng sabi ng police. Hinihintay pa nila yung isa-serve ng judge para magkaroon ng warrant at mahuli na itong si Moira. Kaya tinake advantage ito ni Carlos na alam niya na wala pang search warrant, kaya tutulungan niya itong si Moira. Kapalit nga syempre ng kaligtasan din ng anak niya, hindi makulong, and at the same time siya din kasi dawit din siya dito guys, itong si Doc Carlos. Yes guys, pag nangyari yun, talagang masasira din yung career neto ni Doc Carlos. Kaya protektahan nila yung kailangan nilang protektahan, itatago nila yung kailangan nilang itago. Kahit itong si Zoe ayaw niya rin makulong, at pag nalaman ng lahat na kasabot siya, sigurado kulong siya at yung mga pangarap niya sa buhay is hindi na matutupad at yung pagiging tanyag niya is mawawala na, kagaya nga nasabi ni RJ Tanyag na itatakwil ka. Nabi mismo ni Carlos na ako na bahala sa mama mo, basta gawin mo lang yung natural mong ginagawa. Yung ginagawa mo sa hospital is dapat normal lang. Isipin mo na wala kang kasalanan o hindi ka involved doon sa nangyari. Kahit na may mga tao tumitingin sa'yo na mukhang may kinalaman ka, patuloy ka lang para hindi ka mahalata, at huwag ka rin syempre papahalata kasi ikaw din ang papahamak. And yes guys, ito na yung dumating na yung karma nila guys, ni Moira, si Zoe at ni Carlos, at mukhang ito na yata yung time na mahuhuli na tong si Moira at makukulong. Pero ang tanong dyan guys is, mahuli pa kaya ito si Moira? Ito kayang si Don Pepe, kaya kaya itong magigising para masabi niya na si Zoe ang tumulak sa kanya. At ano kaya ang gagawin nila Lynette, nila Annalyn, ito naman nila RJ at Giselle para nga mahuli itong si Moira at baka tuloy na itong makatakas. And yes guys, salamat sa panonood nyo sa aking channel, sa inyo pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo palagi, bye bye.